Mga kaibigan, isang magandang araw ho sa ating lahat. For this today video at the same time, for today's vlog ho natin mga kaibigan, subo kayo ang goal kayo among panahon karon. It is because one of those the very important the members of the family was left, mga kaibigan, which is my mother-in-law, which is the mother of my wife. Hindi fast yesterday. So mga kaibigan, yung biyanan ko po na babae, wala akong masasabi sa kanya, no? She is the good among all, no, mga kaibigan. It is because I don't mind everything, mga kaibigan. Hindi po ako nakakaranas na siya po ay nagalit, na siya po ay nagiging hindi makakaintindi sa buhay ng tao. But guol man jud kaayo paminawon, no, sa mga nabilin as to sa atin yung pinakamamahal, which is the moment na nandito siya, mga kaibigan, na experience natin, especially for the husband, which is my father-in-law, and also the sons and daughter, mga kaibigan, no, especially. And ganun na ho, mga kaibigan, tatanggapin ho natin. Diyan ho tayo tatalbog lahat, mga kaibigan. Mamamatay ho tayo, mga kaibigan. Ganun ho, mga kaibigan. Yan which is the real life and the truth. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kaibigan. But when we say about that, na bakit hindi magkasabay ganun? Sinasabi po doon sa banal na kasulatan na sinusulat, na which is the wisdom of the Holy Mighty Father who art in heaven, mga kaibigan, na hindi po pwede magkakasabay po, na mawawala po sa sanlibutang ito ang dalawa, which is the mother and the father. Yan po ang nakadisenyo, yan po ang nakalagay, na which is na hindi po pwedeng sasabayin po yon, mga kaibigan. Pag mayroong mga pagkakataon na magkakasabay ho, na namamatay yung ama't ina, bibihira na lang ho yun. It's so seldom, mga kaibigan. So that's why in the Romans chapter 14 verse 8, na sinasabi po doon, mga kaibigan, na kung tayo may nabubuhay sa mundong ito, mga kaibigan, tayo po'y nabubuhay na para sa Diyos, mga kaibigan. Ganun ho, mga kaibigan. Kung tayo may nagsasakripisyo sa mundong ibabaw na ito, mga kaibigan, ay para sa Diyos po yun. At kung tayo may namamatay, mga kaibigan, ay para sa Diyos. So, patay man o buhay, para sa Diyos ang buhay kong ito. Yan po, mga kaibigan, ang the most very important in life, na sana po maiintindihan, no? There is a lot of things, no, in life, mga kaibigan, but for how many long years na naisusulat po ang isang buhay ng tao doon sa banal na kasulatan, whether you like it or not, whether you trust the truth about life or not. Yan po ang nagiging sentro, yan po ang nagiging disenyo, yan po ang nagiging which is the ending of life, mga kaibigan. Now, which is either you like it or not, you believe or not, either what the religions you are, we are, mga kaibigan, we are the same. Mamamatay ho tayo lahat, no? Diyan ho, mga kaibigan, which is the moment
kaya umiiyak po tayo, it is because the moment na nandito pa ho sila sa mundong ibabaw na ito. Especially, yung the most close to us, yung mother at father ho natin. Yan ho mga kaibigan. We have a lots of things to be understand on this life mga kaibigan. Especially that we are rendering duty. The tour of our duty mga kaibigan. Here. So, yan ho mga kaibigan. Marami pong nagsasabi, marami pong mga sinasabi ho yung iba. But the most very important thing to understand is yung hindi na natin sasabihin ano ba yung nangkalagay naman yun sa Biblia, di ba? Ang buhay ng tao, mamamatay ho tayo lahat. Ano mga kaibigan. The most very important thing is to understand kung mayroong namamatay ho sa atin ay paano natin siya meaning to say ibutang, ipahalaw na at the same time mapahilo na pod ang mga nabilin nga buhi pa. So ganun ho mga kaibigan. Hindi po yung mayroong mga taong mga magagaling sa Biblia. Namamatay na ang tao, tinatanong pa yung naiiwan. Hindi po yun pwede. No, mga kaibigan. We don't have a peace of mind of that, mga kaibigan. Kailangan po tayo, may peace of mind po tayo. Kasi nawawala na ho tayo ng mamahalin natin sa buhay. Gaganon pa yung naglilecture sa atin. Makakabwisit yan.